Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito pag-usapan lang po natin itong banta po ng Kongreso, yung mga bata po ni Tamba na nag-iimbestiga po sa sa kung paano daw po ginamit ni VP Sara ang kanyang confidential funds doon sa Office of the Vice President at sa DepEd. So may banta po yung mga bata po ni Tambaluslos na posibleng kaharapin daw po ni VP Sara ang kasong plunder. So medyo mabigat dahil hindi lang to basta impeachment kasi yung impeachment patatanggal lang siya sa pwesto. Itong plunder po ay may kasamang kulong. At yun nga, disqualification din po sa public office. So medyo mabigat po yung iniisip po na pwedeng isampa nitong mga bata ni Tambaluslos. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to para mas mahimay po natin, para mas maganda yung magiging usapan natin. So ito, panoorin po natin ito. Posible umanong kasuhan ng plunder si Vice President Sara Duterte kung hindi niya maipapaliwanag kung paano ginastos ang 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education o DepEd sa ilalim ng kanyang termino. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, tungkulin ng mga mambabatas na ipagpatuloy ang mga legal na hakbang kung hindi makapagbigay ng malinaw na paliwanag ang pangalawang Pangulo. Ang issue ay bahagi ng investigasyon ng House Committee on Good Government at Public Accountability sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Fund. So yun po. Teka lang, tanong ko lang po muna, ito pa lang yung tandaan po niyo yung mga congressman. So siguro kung congressman niyo po dito, tanungin po rin niyo yung sarili po ninyo kung karapat dapat pa bang iboto itong mga kongresistang bumabatikos po na panay ang papreskon na panay pagbabanta na kakasuhan daw po si VP Sara. So tandaan nyo lang po kung sino-sino itong mga kongresista na to. So baka congressman nyo to, medyo mag-isip-isip na po kayo kasi medyo sumosobra po yung kanilang yung pambabraso, yung kailang pambubuli. Isipin nyo Vice President binubuli po na itong mga kongresistang ito. Na akala po natin na kapag congressman, matatalino. So, totoo talaga na hindi lahat ng congressman matatalino. Meron din talaga mga bugok, mga tanga, mga bobo. Kasi, unang-una, plunder. Plano nilang kasuhan ng plunder si VP Sara dahil daw sa hindi daw niya maipaliwanag kung paano ginastos yung kanyang confidential funds, especially yung 125 million in 11 days. So, excuse, medyo lang muna natin. Pero, ang pinagpuputok po ng Butse o yung pinaka tinatarget po nitong mga bata po ni Tambaluslos yung confidential funds na kung paano daw to ginastos ni VP Sara in 11 days. So, nagawa nilang ipalabas sa COA yung mga sinabmit na dokumento ng Office of the Vice President para mahimay nila kung saan daw ginamit ni VP Sara yung kanilang confidential funds. So, ganun din po sa DepEd, nahukay po nila dahil nga piniwersa nila yung COA na ilabas yung kung saan ginamit ni VP Sara o ng DepEd yung confidential funds. Unang-una, ombudsman na po nagsabi na wala naman pong batas na magsasabi kung paano po ginagastos ang confidential funds. So, therefore, kung wala pong batas, walang pwedeng sabihin na nilabag ang Vice President doon sa confidential funds ng DepEd at ng
Office of the Vice President. So, kung sasabihin naman ninyo, yung sinasabi ng itong mga kongresista na may karapatan na malaman ng taong bayan kung paano ginagastos ng mga, especially ni VP Sara, kung paano niya ginastos yung mga confidential funds na hawak niya. Pero, ang tanong diyan, bakit naka-single out sa Office of the Vice President? 'Di ba? Dapat yan, kung yan re-resolvehin ng korte, let's say, sabihin natin for the sake of arguments, na lumusot yung sinasabi nilang kasong plunder kay VP Sara, do you think hindi hahalukayin o hindi titingnan ng korte yung mga ahensya, yung mga departamento, especially sa presidente, lahat po ng merong confidential funds, lahat po yan, i-consider yan ng Korte Suprema bago sila humatol. Kaya nga sabi ko sa inyo hindi lahat ng kongresista matatalino. Yung iba dyan matatalino, nagiging bobo lang kasi kailangan nilang sumunod sa pinag-uutos ng kanilang, kung sino man yung puon nila dyan, kung sino man yung kumukumpas sa kanila, para dikdikin si Vice President Sara Duterte. Kahit na yung dignidad nila, yung kanilang pagiging hipokrito ay tamaan, ayos lang. Kasi meron silang nilabas din dyan or sabihin natin pinupuna doon sa nilabas na report ng COA kung saan ang sinabmit ni VP Sara o ng kanyang opisina tungkol doon sa kanyang confidential funds ay acknowledgement receipt, certification, walang resibo. Nanggagalaite itong mga congressman natin, yung mga bata ni Tambaluslos na bakit daw inallowed ng COA or bakit hindi man lang daw bineripika ng COA yung mga isinabmit ni VP Sara. So, ang paliwanag po doon ng COA, yun po ay nakasaad sa kanilang joint circular kung paano i-audit ang confidential funds ng mga confidential funds. Pero kung titingnan sa isang banda, napaka-hipokrito ng itong mga bata ni Tambaluslos. Siyempre, lahat ng congressman, napaka-hipokrito na kumikestyon dun sa paraan kung paano nililiquidate or paano nire-reimburse yung budget ng confidential funds ni VP Sara. Kahit naman ng mga congressman, ang kanilang budget, alam nyo ba kung sino nag-audit ng mga budget ng congressman? Sila rin. Hindi sila saklaw ng Commission on Audit. Ngayon, ang kailangan lang ng Commission on Audit mag-submit itong mga kongresista ng certification na na-liquidate na nila ang kanilang mga budget. So, anong pinagkaiba nung pag-liquidate ni VP Sara at ng ibang mga ahensya na mayroong confidential funds sa pag-liquidate nitong mga plastic na mga bobong kongresista natin? Di ba? Ang galing nilang punahin yung maling sistema kuno ng pag-liquidate, sila rin, yun din ang kanilang ginagamit na sistema sa pag-liquidate ng kanilang budget. Di ba? So, paano sila pupunahin ng kanilang mga kapwa nila mambabatas kung sila rin naman yung nag-audit ng sarili nila? Hindi para silang mga tanga dyan na kinakastigo nila yung sarili nila. Parang